Silipin naman natin ang sitwasyon sa Quezon City na may pinakamaraming flood-prone areas sa buong Metro Manila. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, tumigil na nga ang ulan dito at humupa na ang baha dito sa ilang bahagi ng Quezon City. Pero hindi ibig sabihin na magiging kampante na tayo. Dapat maging alerto pa rin tayo dahil panaka-naka at pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito. Kahit ngayon nga kasalukuyan mahangin dito sa parte ng G. Araneta dito sa Quezon City. Kanina din nag-ikot tayo at nakita natin yung ilang bahagi na o parte ng Quezon City na binaha. Gaya na lang sa Biak na Pato sa Quezon Avenue, dahan-dahan ng mga dumaraang motorista at meron pa nga napapatigil bago ang kanilang sasakyan. Pagdating naman sa bahagi ng Quezon Avenue underpass, halos mag-zero visibility na. Bandang alas 2:30 na tumigil ang buhos ng ulan pero baha sa ilang kalsada. Gaya sa C5 Libis kung saan umabot sa gutter deep ang tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa may NS Amoranto at sa kanto ng D. Tuazon at Quezon Avenue. Binaha rin kanina sa Arneto, Cubao. Ito yung mga madalas na binabahang lugar tuwing umuulan. Nitong nakaraang buwan lang ay personal na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si DPWH Secretary Vince Dizon ang bagong ayos na drainage system na bahagi ng pangmatagalang programa kontra baha. Sa pamamagitan ng bagong high-capacity drainage system, mas magiging mabilis daw ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River na inaasahang makabawas o makakabawas sa pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone na lugar sa Metro Manila. Si Tatay Levy Encarnacion nasaksihan pa ang bagyong Undoy dito sa G. Araneta, Barangay Tatalon, Quezon City. Sinabi niya mabilis ang pagtaas ng tubig dito noon pero ngayon mas kampante na sila. Binuksan yung pump station doon sa ilog. Kaya hindi ganong bumaha dito. Julius, kasalukuyan nga, ito yung sitwasyon ng daan dito sa G. Araneta sa Barangay Tatalon, Quezon City. Kanina, bandang alas 4 pasado, meron ngang gutter deep doon sa bandang kanan ng linyang ito, kaya iniiwasan yon ng mga motorista. Kaya itong kaliwang bahaging ito, dito nagkaroon ng build up ang trapiko. Pero ngayon makikita natin na nagagamit na ang dalawang linya dahil mabilis humupa ito. Sa tulong din ng high capacity na drainage system, ayon to sa mga residente na nakausap natin dito sa Barangay Tatalon. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebue. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.